Yung mga matutulog po dyan, ha? Yung mga mata natin, syempre talagang umaga. Talagang aantukin po tayo. Yan, talagang kikilos ang kaaway. Pero pwede po ba para pumalakpak tayo para kay Lord? Isa pa po ulit. Yan. Okay, so, ang tema po natin ngayon, huwag na po natin patagalin. Okay, umpisa na po agad natin to. So, ang tema po natin ngayon, alam naman po natin na rooted in Christ at build up in Christ. So, ano po ulit yung key verse natin? Yan, sino yung mga nakakaalala? Ayun, no? Okay, yung magre-recite po na ito, may chocolate. Ay, joke lang. Hindi, wala. Pero, syempre, di ba, kabisado naman natin ito kasi lagi na natin ito narinig. So, yan, sabi po sa Colossians 2, verse 6 to 7. Okay, basahin po natin. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So, meron pa tayong Tagalog dyan. Sino magaan? Okay, sino po? Si Kuya Mark, mayroon ka dyan, Tagalog? Recite? Okay. So, sino po? Gusto mag-recite kung meron po dyan? Po? Sige, basahin na natin dito. Sa Tagalog po tayo, Tagalog. Yan. So, Colossians. Yan, Colossians 2:7. By the way, welcome po sa live stream po natin. Yan, kung nanonood po si Tatay Udig. At sa lahat po na nasa online, yan po. At sabi po dito sa Colossians verse, yan, 6 to 7. Sabi dito, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkilala sa Kanya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So, yan po yung tema po natin. So, ngayon po, nasa last week na po tayo. So, napakabilis ng napakabilis na ng panahon. Amen. So, dati, ka lang, 20 years old ka lang. Ngayon, di ba? Ilan tayo na sinakgan, di ba? Magti-20 ka na, di ba? So, talagang napakabilis ng panahon. Di ba? Kung imagine natin, dati si Kuya Kim, nakikita ko lang yun. Di ba? Pero ngayon, grabe, ganun pa rin. Kuya Kim, grabe. Okay, dude, literal talaga. Talagang napakabilis ng panahon. Naalala ko nga dati, bata pa ako eh. Tapos, hindi, dati talaga, basta maliit lang ako dati, pero grabe talaga. Sobrang bilis na ng panahon ngayon. Yan. So, sobrang bilis na ng panahon. Kaya, gusto kong kamustahin yung bawat isa sa atin. Kamusta po tayo? Kamusta tayo sa paglilingkod po natin kay Lord. Kasi, di ba, talagang 3 years na po ako dito sa church eh. Pero, nakikita ko yung bawat isa sa atin na nagpapatuloy. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Amen, kasi, alam niyo po, na-realize ko rin na, bawat isa sa mga taong to, parang, alam ko na may mga pinagdadaanan sila. Ganun, bawat isa sa atin, we've been through a lot. English. Diba? Talagang dumating sa point ng buhay natin na yung iba, gustong tumalikod, ganyan, gusto nang sumuko kay Lord, sumuko sa buhay, ganun. Talagang gusto nang, tapusin yung paglilingkod. Pero, grabe, hanggang ngayon, talagang up to, nandito tayo sa tema na rooted in Christ. So, kaya po, talagang galak na makita yung bawat isa sa atin. Pero, ganun naman, nakakalungkot rin po kasi, di ba, may mga iba rin po tayo na nawawalang mga kapatiran. Pero alam ko po na si Lord ang kikilos sa kanila. Amen. May plano po yung Lord sa buhay nila. So, alam niyo po, yung title po natin, ano po yung tema? Di ba po, ano po yun? Rooted in Christ, build up in Christ. So, ang title po natin is Christ is rooting for you. Yan, so, binaliktad po natin, Christ is rooting for you. Alam niyo po, talagang sa buhay natin, alam natin na habang nagpapatuloy tayo, dahan-dahan po tayong talagang inaano tayo ng Lord, minumod tayo ng Lord. Diba? Habang nagpapatuloy tayo, ito yung purpose kung bakit tayo nagsiserve kay Lord. Kasi gusto nating maugatan tayo na meron tayong ni Kristo. Kumbaga, sabi nga po sa Galatians, diba, na I no longer live but Christ lives in me. Yun po yung goal ng church, ng vision natin. Kung bakit gusto ng mga pastor natin, ng mga leaders na lagi po tayong ma-attend. Kasi yun yung purpose for us na maging rooted tayo in Christ
Pero po, alam niyo po sa simbahan, talagang mahirap maging rooted in Christ alone. Kasi pwede po tayong maging rooted sa iba, maaaring maging rooted tayo sa mga kaibigan natin. Amen po. Maraming paraan, maraming dahilan na tayo, may mga bagay na narurot din sa ating ibang bagay. Amen. Kaya nag-e-end up na imbis yung, di ba po, yung straight po yung paglilingkod natin, yan, nalilihis, na nag-shake-shake. Kasi ganyan po talaga. So, yun na. Alam niyo po, na yung katulad ng isang lupa at isang halaman, alam niyo po, depende kung saan kang ilalagay ng Panginoon. Amen. Maaring ilagay ka ng Panginoon sa lupa kung saan tirik na tirik ang araw. Amen. Maaring ilagay ka ng Panginoon sa lupa kung saan tag-ulan. Amen. Yun yung blessing. Maraming masaya doon. Kasi laging inuulan. Di ba po? O maaari namang ilagay ka ng Panginoon sa lupa kung saan dry. Amen. Yun po yung dry season. No? Alam po, iba-iba. Amen. Kaya, i-check natin, saan ka ngayon? Saan ka nakaugat ngayon? Saan ka ba, saan ba yung lupa mo ngayon? Ano yung foundation mo ngayon? Amen. Kaya yun po yung gustong aralin ng Lord. Amen. So, gusto yun i-share ni Lord. So, alam natin po yung yung character sa Bible, isa siyang disciple. Amen. Isa siyang disciple of God. At talaga pong, nakilala niya ang Lord. At for 3 years po silang nagsama. Amen po. Pero po, ano po nangyari dito? Kung kilala niyo po, sino yung nag-betray po kay Jesus? Yan si Judas Barrabas. Ay, hindi. Judas Iscariote. Yan. Judas Barrabas. Yan si Judas Iscariote po. So, yung pangalan po pang-aaralan po natin ngayon, si Judas. So, lagyan niyo po yan sa mga notes niyo. Si Judas o si Judas. Ayan. So, alam niyo po si Judas po, yung pangalan niya po, ang ibig sabihin po niyan is sa Hebreo po ata yun, is betray. To betray. So, sabi doon, to betray one's friend. So, yung pangalan na Judas, pinangalan siya, tuwing may mga tao po na nagbe-betray sa mga kaibigan. Yan yung mga naloko, ganyan, dinidisip, dinadaya. So, yun po yung pinangalan kay Judas. So, pag-aralan po natin, sabi sa Mateo, yan, 10 verse 1 to 5. Yan, so basahin po natin to. Sabi po dito, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon, na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sa tripo si Felipe, sa Bartolome, si Tomas, sa Mateo, na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, at si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Yan. So sa 5, ang 12 ito isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan na huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa mga alinmang bayan ng mga Samaritano. Yan. So alam niyo po, si Judas, isa po siya sa 12 disciples na pinili ng Lord. Ayan. At sabi nga po, di ba, for 3 years po tinrain sila ni Jesus. Kaya kung iisipin natin, yung relationship po nila po, yung tagal ng pinagsamahan nila, di ba, parang siguro araw-araw silang magkakasama. Kung iisipin po natin, ano po yung siguro parang magkakapatid na sila dun eh. Di ba? Parang magkakapatid na sila, parang, syempre sila lang rin yung nagkakasama palagi. So, for 3 years, di ba, example natin dito. Amen. Sino po yung mga dito? Mag-best friend na matatagal na nagsasama? Yan. Siguro, okay. So, siguro yung mga elders po, Yung mga, ilang years na po, Tita Lily? Mga nakakasama niyo yung sila Tita Marie, ganyan. Ilang years na? 10 years, okay. So, di ba po, yung relationship po na nabibuild doon sa, sa span po ng oras na yun. Di ba, napaka-haba na nun. So, anong nangyayari? Siyempre, alam mo na yung, isa't isa, alam niyo na yung mga baho nyo, alam niyo na yung mga gusto nyo, favorite nyo, di ba? Sa na yun. So, meron tong good memories. Tama po. Meron tong mga pinagsamahan. So,
para sa atin, no, para kay Jesus, gaano kasakit yon na maranasan niya mabetray. Di ba po? Na ang Lord, alam niya naman eh. Amen. Kaya ano po eh, nakakagulat na na si Judas, habang kasama niya si Jesus, di ba? Habang yung mga ibang disciples, sila Mateo, sila John, sila Peter, lumalago sila, di ba? Pero itong si Judas, parang paano siya eh, pabagsak si Judas. Kasi nga po, hindi siya nag-rooted, hindi siya nag-root sa Lord. Hindi siya nagiging rooted kay Christ. Amen po. At sabi sa John 12, verse 1 to 6, yan po, sabi sa John 12, verse 1 to 6, 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Sabi sa 2, isang hapunan ang hinanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. So tingnan po natin yung ugali ni Judas. Sabi sa 3, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Yan po. Ito'y pinunta ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya, at sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilihan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sabi sa 6, sinabi yun ni Judas dahil hindi siya may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Amen po. So makikita natin na si Judas Iscariote, habang kasama niya pala si Jesus Christ, meron po siyang ibang intention. Amen. Sabi nga, rooted in Christ. Pero si Judas, rooted in cash. Diba? Parang, si Judas, sumasama lang siya kay Jesus kasi gusto niya pera. Diba? So, gusto lang sumama ni Judas kasi siya yung treasurer. Yan. So, si Judas po, rooted in cash. Diba? Diba? Kasi maraming pera malay kasi, diba? Siyempre, nagigibing rin sila. Diba? Nagigibing rin sila. So, si Judas, siya yung umahawak ng treasurer, ng mga pera na nare-receive niya. At ang nangyayari, ninanakawan niya pala to. Amen. So, ang nangyayari, imbis na rooted in Christ, naging rooted in cash. Amen. Alam niyo po, di ba, yung pera, talagang totoo. Minsan ang pera, kaya tayong kontrolin ng pera. Amen. Kaya tayong kontrolin ng pera. Sabi nga po di ba, kahit sa hospital, pag wala kang pera, patay ka pa rin. Amen. Sa hospital, 'di ba? Pag wala kang pambayad ng oxygen, 'di ba? Pag wala kang pambayad, wala ka. Amen. Kaya nga po kilawaki dun sa private. Grabe, parang sobrang mahal po talaga ng bill kasi yung oxygen, yung facility po doon, yung ICU po, talagang binabayaran. So, kaya kailangan siyang iilipat sa public. So, makikita natin yung pera talaga, isa sa napakahalaga sa mga tao. Kaya ang nangyari kay Judas, yun pala yung naging purpose niya kung bakit siya sumasama. Amen. Kaya alam niyo po, natutunan ko sa story ni Judas. Number 1 po, and if you fail to root in Christ, the enemy will outroot you. Ayan. So pag nag-fail po tayo na ma-root po tayo kay Lord, pag nag-fail tayo na maugatan tayo kay Kristo, alam niyo po yung kaaway yung uugat sa atin. Amen. At talagang po yan, nangyayari po yan sa buhay natin. Amen. At talagang totoo na pag nag-fail tayo na si Lord ang naging ugat na hindi natin naging ugat ang Lord, talagang maaaring maraming bagay na pumasok sa ating buhay at yun yung sisira sa atin. Amen. Dahil hindi po yung tama yung pundasyon ni Judas. Amen. Kaya po, alam niyo po, sabi dito sa Matthew 13, verse 24 to 27. Basahin po natin. Yan. So, Jesus, sa 24, Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So, anong nangyari po? Meron daw isang farmer na nagtanim. Habang natutulog daw sila, merong isang tao na nagtanim rin doon sa tinanim. Amen. Sabi sa 26, when the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. Sabi sa 27, the owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field?
Where then did the weeds come from? 28, an enemy did this. He replied, the servant asked him, do you want us to go and pull them up? Sabi sa 29, no. He answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. So sabi doon, habang sabi niya, puputulin, sabi niya sa servant, sabi ng servant, puputulin ko po ba? Sabi niya, wag. Kasi baka masama mo yung mga mabuting soil, ay mga mabuting bunga. Amen. Kaya, alam niyo po, tayo, habang nagpapatuloy tayo sa Lord, at pag tayo po, hindi tayo aware, hindi natin alam na ang Lord pala, ang kaaway pala, ang nagtatanim na rin po sa atin. So basically, habang naglilingkod po tayo sa Diyos, talagang meron din pong mga masasamang pananim na ibibigay sa atin. Amen. Ano po ba yun? Ito yung mga bagay na mga nakikita natin, sa paligid natin, maaring yung nakita natin, ay grabe, ganun pala. Grabe naman yun. Diba? Parang, parang na-off na ako dito. Diba? Ano po yung naririnig mo, yung mga tao sa paligid mo, yung mga chismis, ganyan, yung mga bagay na nakukuha mo na hindi maganda na negative, it will make you na ma-outroot tayo ng enemy po. Ano ba po, yung mga nakakasalamuha rin natin, di ba po yung mga nakakasama natin, may factors rin po yan. Yung mga natutunan mo, ano ba yung natutunan mo sa worldly ba? Tayo natututo. Yung mga nagagaya natin po. At yan yung dahilan kung bakit si Judas, di ba? Habang nag-grow yung mga disciple, di ba? Si Judas, hindi siya nag-grow, naging stagnant po si Judas. Amen? Kasi bakit? Naging naging mali po, na-outroot po siya ng enemy. Amen? At alam niyo po sa buhay natin, maaaring ganun rin po, talagang ang kaaway, talagang ma-outroot tayo ng kaaway. Lalo na pag hindi tayo naging aware at hindi tayo nagpa-guide, matigas ang ulo natin, hindi tayo sumunod, talagang po tayo ng kaaway, ma-outroot po tayo. Amen. Kaya, talagang tinuruan din ako dito ng Lord. Kasi, yun nga, minsan, kahit mga kasama, hinahayaan ko lang, lagi nakakarinig, mura, ganyan, yosi sa paligid. Pero, ayun, parang, talagang rin ako, sabi ko, Lord, tama ba to na magstay ba ako dito, samahan ko pa ba sila? Kasi, ayun talagang hindi na po talaga healthy yung mga nakakasalamuha natin, mga naririnig, mga nakikita. Pero ayun, sabi ko, Lord, akong gagamitin mo ako sa mga taong yun. Alam ko, Lord, na may purpose ka po. Yan, so, yun yung nangyari kay Judas. Talagang na-outroot siya ng enemy. Kaya nangyari, nag-lead po sa mas masama or mas grabe na sitwasyon para sa kanya. So, number 1 po yun, if you fail to root in Christ, the enemy will outroot you. Number 2 po, ito po yung root rat. Yan. So, kuya, may picture na ba lang kaya iyan? Yan. So, alam niyo po sa isang halaman, yan, ito po yung, yung root rat. Ibig sabihin po ng rat, yung na sira na, inagnas na ganyan. So, yan po yung root rat. So, basically po, yung ugat, nangyayari po yan kapag nasobrahan po ng dilig or sobra yung tubig. Pag nasobrahan siya ng dilig, ang nangyayari, nagiging ganyan po, nasisira po yung ugat. Amen. Kaya ang nangyayari, nabubulok. Nasisira yung ugat. So alam niyo po, ganun po sa atin. Pag ang enemy na outroot tayo, maaaring yung pundasyon natin masira rin po. Amen po. Maaaring yung pundasyon natin mawasak rin. Amen. Talagang, pag yung rat na yon, nabulok na, decay na, ang mangyayari po doon, hindi na po siya magbubunga at magiging, na rin po siya, shaky na rin po siya, pero pwede mo na lang siyang hugutin. Kasi po, sira na po siya. Alam niyo po, si Judas, alam niyo po, ganyan yung nangyari sa kanya. Amen. Kasi bakit? Si Judas, na-spoon feed po siya. Amen. Akala niya, di ba na, okay lang yung mga ginagawa niya. Nakala ni Jesus, di ba po, para kay Jesus, sige, okay lang, go lang, kahit alam ni Jesus. Pero po, ayun, na-spoon feed kasi sobrang daming pera Kasama niya si Jesus na-rooted in cash di ba? Sobrang daming pera. Na-spoon feed tong si Judas. Amen. Na ang daming blessing. Amen. Kala niya blessing, pero yun pala blessing ng kaaway.
Amen po. Kasi sabi nga po nila, di ba kaya rin ng kaaway ibigay yung mga blessing. Amen. Yung mga bagay na akala mo maganda, marami kang pera, marami kang mga ganito, ganyan, mga ari-arian or ano pa man. Pero hindi po natin alam na unti-unti na po pala na nilalayo si Judas. Amen. Kaya akala niya all good, all good siya eh. Akala niya dami niyang pera kasi nga kinukuhanan niya si Jesus ng mga yung pera ng mga nagbibigay. So, ganun rin po sa atin, no? Kaya nga po yung blessing po, di ba? I-make sure po natin, blessing po ba ng Panginoon po yan? Amen. O blessing ng kaaway sa atin. Amen. Kasi hindi natin alam na yung blessing ng kaaway, mapapalayo po sa atin kay Lord yan eh. Amen. Kesa sa blessing ng Lord, na yung blessing na, meron tayo, itutulong pa natin sa iba. Amen po. Meron tayo, kahit wala ka ng pera, ganun, pero natutunan mo pa rin yung ibigay yun sa iba, yun din po yung, yung gusto ng Lord. Amen. Kaya tayo rin po, di ba, tinatanong tayo ng Lord, saan ka ba bagay na feeling mo blessed ka? Amen. Sa kaibigan, di man sa material, sa mga bagay na meron ka dito sa mundo, tandaan po natin, i-evaluate po natin. Amen. Kasi baka akalain natin, ang Lord ang nagbe-bless, di ba? Pero hindi pala natin alam na ang kaaway na pala yung sa atin. Nagbibigay ng mga offering sa atin, nagbibigay ng mga bagay na gusto mo, nagbibigay ng mga hain sa'yo, mga temptation. At pag tayo po, po tayo sa bagay na yon, maaaring yun po yung ikasira natin. Amen. At dahil narutrat po si Judas, ano po nangyari sa kanya? Amen. Nag-lead po yun para sa mas malalang bagay. Amen. To the point na, yun na nga po, ibibetray niya si Jesus. Amen. So, grabe po no. Kasi talagang sobrang na-realize ko, kung ako si Judas, kaya ko bang ipagpalit si Jesus na nakasama ko for 3 years. Amen. Para lang sa pera. Amen. Kasi po yung inoffer po sa kanya ng mga tao na yon, nung time na naghahanap kay Jesus, parang 30 something, tapos sabi po doon katumbas po yun ng 1 taon na sahod. Amen. Kaya itong si Judas, talagang talaga siya. Nagustuhan niya talaga yun. Talagang, syempre, rooted in cash nga, di ba? Nagustuhan niya talaga. Amen. Kaya go talaga siya doon. Kaya alam niyo po, nag-lead yun para, dayain siya ng kaaway. Sabi po, sa Luke 22 verse 3 to 5, Then Satan entered Judas, called Iscariot, one of the 12. And Judas went to the chief priests and the officers of the temple, guard and discuss with them how he might betray Jesus. Amen. So, si Judas, pumunta siya po doon sa officer mismo at pinag-usapan nila, diniscuss nila, o paano ba natin ito dadakipin si Jesus Christ? Yan. Paano ba di ba malapit ka kay Jesus Christ? Di ba isa kang disipulo ni Jesus Christ? So, sabi sa 5, they were delighted and agreed to give him money. Amen. At yung ugat pala na yon, di ba, na-outroot, yung ugat na na-outroot ng enemy, naging rat, naging bulok, at talagang pinanahanan na siya ng kaaway, at maglilid po yun sa action. Kaya nangyari, di ba, si Judas, talagang binetray niya si Jesus. Talagang yung binigay niya po talaga si Jesus sa mga mga tao na to. At ang nangyari, alam niyo po, talagang grabe, binetray niya si Jesus. At alam niyo po, talagang sobrang nakakahabag po yun, no? Alam niyo po ba na alam ni Jesus Christ na ibebetray siya ni Judas? All this time, amen, all this time, alam po ni Jesus na ibebetray siya ni Jesus. Pero tingin nyo, bakit hindi kaya pinangunahan ni Jesus po, no? Bakit hinayaan lang siya ni Jesus? Kasi po, plano po yun ni Lord, para magawa po yung purpose niya. Grabe, talagang 430, amen, sa $13 ata, or ewan ko, sa pera po ng Israel. Grabe, sa pera. Amen. Pagpapalit mo yung tao na nagturo sa'yo. Diba? Pagpapalit mo yung tao na nagmahal sa'yo. Diba? Pagpapalit mo yung tao na, sabi nga po, mamaya sa verse, sabi doon, binitray ako, tinrider ako ng taong pinapakain ko.
Amen. Sobrang sakit po nun, no? Na tayo, talagang si Jesus, tayo bilang leader po, no? Talagang masakit yun. Pag may mga problema tayo sa mga inaalagaan din po natin. Di ba? Pag may problema tayo, talagang sobrang sakit. Amen. Ano pa si Jesus? Amen, na binitray. At habang alam niya na ibibitray siya ni Judas. Amen. Kaya po, napakahiwaga po ng kwento ni Judas and Jesus kung papaanin po natin, pag-aaralan po natin ng maigi. Alam niyo po, yung maling ugat na nga po yun, no? Lumaki na, lumala na, naging worse na. Kaya sabi sa Isaiah 5 verse 24, yan sabi po dyan, kaya kung paanong ang dayami ng trigo at ang tuyong damo ay sinusunog ng apoy, ganun din ang bulaklak nila ay parang alikabok na papaitaas at ang ugat nila ay dagling mabubulok. Sapagkat tinalikuran nila ang batas ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat at ang salita ng banal na Diyos ng Israel ay kanilang binaliwala. Amen. Alam niyo po si Judas, isa po siyang apostle Si Judas, isa po siyang treasurer. Malaki po yung part niya po doon sa ginagawa nilang vision ng mga 12 disciple. Pero alam niyo po, sinayang po niya yung anointing. Sinayang niya yung great plan ng Diyos sa kanyang buhay. At alam niyo po yung number 3 po natin, if you fail to root in Christ, Christ will root for you. Amen. Alam niyo po, pag nag-fail tayo na umugat kay Kristo, si Kristo po yung uugat sa atin. Amen. Pag nag-fail tayo, na sige Lord, ibibigay ko yung best ko para sa'yo. Sige Lord, maglilingkod ako sa'yo. Sige Lord, aalisin ko na lahat sa buhay ko. At hindi mo kayang bitawan. Alam niyo po, si Lord ang magbabalik nun sa atin. Amen. Si Lord ang mag-uugat sa atin. No, kaya ba natin, di ba, kaya ba natin na magstay sa taong alam natin sisira sa atin? Amen po. Kaya ba natin magstay sa tao na alam natin sasaktan tayo sa dulo? Amen. Kaya ba natin po yun? No? So masakit yun para kay Jesus. Amen. Alam ni Jesus yung sitwasyon. Alam ni Jesus yung mangyayari sa kanyang buhay. Pero po, binaliwala po niya yung lahat. Kaya po sabi sa Mateo 27 verse 3 to 5, sabi dito, nang makita ni Judas na si Jesus ay nakatulang mamatay. Alam niyo po, si Judas, hindi ko alam bakit nga nagawa yun. Pero nung nangyari po, na nalaman niya na si Jesus nakatulang mamatay, alam niyo po, nagsisi siya. Nagsisi po si Judas. At so, isinauli niya po yung pera po sa punong pare. Tapos, ang nangyari po dito, sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Yan, bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Sabi sa 5, alam niyo po ito yung masakit. No? Sabi dito, inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak. Na-realize niya na yung pera hindi mahalaga. Amen. Na-realize niya na hindi pala dapat maging rooted in cash. Diba? Kundi dapat maging rooted in Christ. Kaya ang ginawa niya, tinapon niya yung pilak. Walang halaga pala to. Na-realize niya na mali yung ginawa niya. At alam niyo po, yung pag nabulok po tayo, amen, pag maraming bagay na nagko-consume sa sarili natin. Alam niyo po, ito, pagkaalis, umalis po si Judas at sabi dito, doon siya ay nagbigti. Amen. Alam niyo po, yung pagiging outroot, pag na-outroot tayo ng enemy, mabubulok tayo, ang mangyayari, masisira yung spirituality natin, at yun po yung maaaring mag-lead para tayo ay talagang bumagsak. Amen. Kaya pag mali po yung pundasyon po natin, hindi tayo naging founded kay Kristo, sabi nga, di ba, na mag-grow tayo kay Jesus, mag-grow tayo kay Lord. Ang mangyayari po, hindi tayo mag-grow po kay Lord, masisira po tayo. Amen. Kaya, talagang na-realize ko po to, talagang para sa akin to, kasi talagang na-feel ko na, grabe, sabi ko, Lord, talagang may purpose kung bakit namatay si Judas. So, Lord, may purpose kung bakit ka binetray ni Jesus. Lord, may dahilan kung bakit hinayaan mo na throughout this time, hinayaan mo na, Lord, hinayaan mo na si Judas, manatili siya. Sabi po sa John 13 verse 18 to 19. Yan, basahin po natin to.
Ito po yung isa sa last verse po natin. Sabi po dito, I am not referring to all of you. Ito po yung time na na si Judas, ito yung time na ibibetray na siya ni Jesus. Sabi po dito sa John 13:18-19, I am not referring to all of you. Ito po yung nandun sila sa nag-uusap sila sa isang table. Sabi niya dito, I am not referring to all of you. Hindi kayo lahat ang dinadamay ko dito. Sabi niya dito, I know those I have chosen. But this is to fulfill this passage of scripture. Sabi dito, he who shared my bread has turned against me. I am telling you now, before it happens, so that when it does happen, you believe that I am who I am. Yan. So, kagabi po talaga naiyak ako sa revelation ng Lord. And kasi, sabi ko, Lord, bakit naging ganun si Judas, Lord? Bakit si Judas talagang ganun yung naging ugali niya? Si Judas, bakit, Lord, binitray ka ni Judas? And ano ba bang inaharal ko yung topic? Talagang umiiyak ako gabi dito sa church. Makasalanan ako. Lord, di ako dapat tumayo. Even tumugtog o mag-ministry. Kasi sabi ko, Lord, ilang beses kitang binibitray sa buhay ko. Pero hindi ko alam bakit sinasamahan niya. Tuwing rumiresponde, kahit nasa gitna ng kapamakan, talagang ang Lord iniingatan niya ako. Talagang may time po na makakapa ako ng napakalaking bubog. Pero nagugulat ako ba't naiiwasan ko yun. Yung nababagsakan ng mga yero. Sabi ko, Lord, bakit iniingatan mo ako, Panginoon? Sabi ko, Lord, thank you. Kasi feeling ko talaga ako si Judas. Ang daming times na binitray ko ang Panginoon. Pero, alam niyo po, talagang sa story na to, kung bakit si Judas, sabi dito, I am not referring to all of you. I know those I have chosen. But this is to fulfill this passage of scripture. Thank you po. Ayan. He who shared my bread has turned against me. I am telling you now before it happened. So that when it does happen, you will believe that I am who I am. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng I am who I am? Ang ibig sabihin po nun, Jesus, I am the way, the truth, and the life. Alam niyo po, kung hindi pala binitray ni Judas si Jesus, walang John 3:16 ngayon. Amen. Kung hindi binitray ni Judas si Jesus, walang Roma 6:23 ngayon. Amen po. Kung hindi binitray ni Judas si Jesus, wala po tayong kaligtasan ngayon. Amen. Kaya sabi ko, Lord, talagang napakabuti mo. Talagang kagabi po umiiyak ako dito habang gumagawa ng topic kasi talagang ako kay Lord, na-amaze ako sa hiwaga ng kanyang talagang kabutihan sa buhay natin. Na kahit every time po tayong bumibitray kay Jesus, every time tayo na lumiliis ng landas, talagang ang Lord, nandyan pa rin siya sa atin. Amen. Kaya nga alam ng Lord na magkakasala ka. Alam ng Lord yung mga bagay na gagawin mo. Even years from now. Amen. Alam ng Lord na darating sa point ng buhay mo, aalis ka. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin ang Lord sa buhay mo at hindi siya aalis sa'yo. Amen. At ganun po talaga yung napakabuti po ng Lord sa buhay natin. Amen. Kaya po yung last verse natin, sabi dito sa Psalm 71 verse 20 to 21, sabi niya, though you have made me see troubles, many and bitter. Sabi po ni, di ko alam si David po yung nagsasalita. Sabi niya, Lord, kahit nakita mo ko, Lord, na ang dami kong pinagdadaanan, ang dami kong gulo sa buhay, ang dami kong galit, ang dami kong puot. Sabi niya dito, many and bitter. Sabi dito, kahit Lord, ano ako sa mga tao, inggitero ako, ganito ako, Lord.
You will restore my life again. Amen. From the depths of the earth, you will again bring me up. You will increase my honor and comfort me once more. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Talaga napakaganda po ng verse na to. So, sa mga katulad sa atin sa buhay natin, magpipail tayo. Pero, pag tayo, mag-fail man tayo to root in Christ, Christ will root for us. Amen po. Kaya napakaganda po ng story po ni Judas. Ayan. Kung gusto niyo po rin aralin po natin. Kaya talagang ang dami pong revelation dyan sa mga characters na yan. Talagang, ang Lord talaga, napakabuti niya po sa atin. So kung napil mo na ikaw si Judas, huwag ka magbibigti. Amen. Kasi ganoon si Judas eh. Nagbigti si Judas. Hindi niya alam na yung ginawa niyang pagbitray kay Jesus, yun yung magliligtas sa kanya. Amen. Kasi yung John 3:16, for God so loved the world, hindi yun para sa mga taong mabubuti. Kaya yun ang isa para kay Judas. Amen. Parang sinasabi ni Judas, ni Jesus kay Judas, Judas, para sa itong gagawin ko. Diba? Kaya nga nandito ako kaya nga pinatry mo ako. Kasi gusto ko na magkaroon ka ng kaligtasan. Amen. Kasi alam kong makasalanan ka. Alam kong nagkamali ka. Alam kong pinatry mo ako. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo, mahal kita. Amen. So, ito, talagang umiiyak ako dahil doon may John 3:16. Amen. Dahil doon may Roma 6:23. Dahil doon may Roma 5:8. Diba? Dahil doon may 1 John. Amen. Kaya talagang napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Kaya if you feel like quitting, sabi nga po, no, when you are in the point of quitting, God is in the point of coming. Ayan po, sa pag-alis natin, ang Lord po, pupuntahan niya tayo. Amen. Kaya salamat sa mga tao na pinapalakas tayo, sa mga tao na pinapaalalahanan tayo na ginagamit ng Lord. Ayan po, na talagang tinutulungan tayo na pag nagkakamali tayo, hindi tayo ginajudge. Naalala ko nga po yung time na parang nag-away-away kami sa bahay. Tapos ano nangyari? Nagmura ako, nasaktan ko yung ate ko. Pero hindi ko po makakalimutan yung pinuntahan ako ni Pastor sa bahay. Sabi ni Pastor, akala ko, sabihin niya ako na masama. Pero pinatuloy niya ako doon sa kila Pastor ulit. Kaya sabi ko, thank you kasi hindi ako, nasa tamang lugar ako. Kasi alam niyo po marami ng place ngayon, yung sa Senior Aguila. Di ba po? Kilala niyo po ba yun? Na talagang grabe po yung ginagawa ni Senior Aguila sa mga tao niya. So, propeta, po siya, parang false prophet po siya. Because Lord, thank you kasi nandito ako sa, simbahan na to, kahit hindi sobrang kalakihan. Pero pag nakikita ko po yung mga tao dito, talagang na-encourage din ako na magpatuloy. Lahat naman tayo may mga sa point ng buhay natin na nagkakaproblema tayo at may mga pinanggalabanan tayo. Pero yun nga po, yung isa lang tayo, magpapalakasan tayo. Kaya maaari po ba tayong tumayo? At ayun po, tayo ay patuloy na magpatuloy kay Lord sa lahat ng mga pagkakamali natin. Ang Diyos gagamitin niya pa rin tayo.
subukan to, Lord. Lord, gusto ko sumuko sa inyo, Lord. Come on, church. Ma-realize mo ngayon ano yung mga dapat itama, ano yung mga dapat i-correct sa buhay mo. Come on, church. Timbangin natin yung mga pagkakasala natin sa Panginoon. That's why may grace ka, Panginoon. That's why, Lord, under kami sa umbrella ng grace. Lord, sabi mo, pag tinanggap ka namin, Panginoon, you will forgive us, Panginoon. Papatawarin mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya, Lord, bilangin yung kasalanan namin, Panginoon. Pero, Lord, kaya namin bilangin kung ilang beses mo kami papatawarin, Panginoon. Isa lang ang sagot, Panginoon. Dahil, Lord, papatawarin mo kami habang buhay, Panginoon. Habang kami ay nananatili sa inyo, Panginoon. Kaya we pray, Lord, na maging tama, Panginoon, kami, Lord. Maugat kami sa iyo, Panginoon. We grow, Panginoon, sa iyo po. At, Lord, yung dahilan ng paglilingkod namin ay dahil mahal ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang Sunday service na ito. Dalangin ko po, Lord, na i-bless niyo po ang bawat isa na tuloy po dito, nagbigay po ng kanilang oras, Panginoon, para makinig po ng words mo. At alam ko po na i-bless mo po ang mga tao nandirito, Lord God. Pagpalain niyo po ang mga tao, Lord God, na naglilingkod sa inyo, nagpapatuloy sa mga ginagamit mo, Panginoon, palakasin niyo pa po. At Lord, yung mga tao nangangailangan ng tulong, Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila. At we pray, Lord God, sa oras na ito, pinagpipray namin si Waki Garcia, Panginoon, sa kasalukuyang lumaranas ng sakit karamdaman. Lord, we pray sa healing po sa kanya, pagalingin niyo po siya, maging ang lahat po na nakakaranas ng sakit karamdaman. We pray, Lord God, na patuloy ka po na kumilos po sa church na ito. Gamitin niyo po yung mga leaders pa, Lord, para marami mo pong ma-invite. At Lord, dinideclare namin ang katagumpayan sa Sunday service na ito, Lord God. In the name of Jesus. Salamat, Lord God. We declare the victory. To you be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen.